Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa mga sandali. Good morning sa Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City, buong Mindanao. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ganun din sa Visayas, Luzon, magandang umaga sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan buong Pilipinas. Ganun din sa ating mga OFW na nasa ibayong dagat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Anumang oras na makita ninyo ating video ngayong umaga, please paki-share na rin po at paki-like na rin at para po makatulong po tayo sa gawain ng Panginoon. Yan, ang programang ito ay handog po sa atin ng Church of Christ, Iglesia ni Cristo, na niwala na si Cristo ay tunay ni Diyos at tunay na tapagbigyan. Cristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning uli sa inyong lahat mga kaibigan. Hatid din po sa ating mga butihing sponsors. Alma and Primitivo Garino, unang Kidapawan City. Era ng Italy. Siya po yung laging tumutulong po sa gawain ng Panginoon. Nais po nilang makabahagi po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po mga kaibigan, kapatid. Salamat po sa inyong tulong. Ay patuloy po tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon upang maibahagi po ang salita ng Diyos. Ngayong umaga mga kaibigan, kapatid, ang pag-aralan po natin ngayong umaga ay patungkol sa salita ng Diyos nating masumpungan sa aklat ng Marcos. Ayon sa ESV Bible, ito po ang sinabi. Be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Sa Tagalog, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ang mangyayari. Mga kaibigan, kapatid, ang pagsapong pag-aralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa palaging handa. Handa po tayo sa lahat ng bagay. Bakit mga kaibigan, pinakamahalaga pong gawin ng lahat ng tao po kaibigan, na ay lagi tayong handa sa lahat ng bagay anuman ang mangyayari. Kailangan po ng bawat isa ay handa po tayo sa lahat ng bagay. Kaibigan, sapagkat hindi po natin alam ano ang mangyayari. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagtuturo po sa atin na ang lahat ng Kristiyano po ay kailangan maghanda sa lahat ng oras o anumang panahon. Kinakailangan palagian ang handa at mapagmatsyag. Ngunit mga kaibigan, bakit kinakailangan po tayo pinalalahanan na lagi tayong maghanda? Sapagkat po mga kaibigan, may ilang kasagutan sa ating pag-aralan po ngayong araw, mga kaibigan, 10 mga bagay na kinakailangan po natin ipaghanda ating sarili. Kailangan po mga kaibigan, maging handa po tayo sa atake ng Diablo. Kailangan po tayo, ang bawat isa po sa atin ay handa po tayo sa kung kailan aatake ang Diablo. Sapagkat sinabi po ni Apostol Pedro, ang Diablo, sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at mapagbantay. Ang Diablo, ang inyong kaaway ninyo ay parang leon na umuungal at ali-aligid at naghahanap ng malalapa. Kasi po mga kaibigan, 24/7 po gumagawa ang Diablo ng paraan upang humanap ng kanyang malalapa po mga kaibigan. Ang kalimitang inaatake po ng Diablo ay hindi po ang kanyang mga nasasakupan po ang mga Kristiyano po. Kayo po ay alagad ng Diyos, kung kayo po ay isang Kristiyano at sumusunod sa nais at utos ng ating Panginoon, maging handa po tayo sapagkat po 24/7 po gumagawa ang kaaway ng paraan kung paano tayo malalapa at mandadala po mga kaibigan. Kaya malagi tayong handa. Yun ang sinabi ni Pedro, kailangan maghanda kayo sa lahat ng bagay sapagkat hindi niyo po alam yung kaaway. Pero po mga kaibigan, maging handa po tayo sa lahat ng panahon. At maging handa tayo sa lahat ng panahon ayon pa sa sinabi ni Cristo sa Mateo 24:42, ito po ang sinabi. Therefore, I stay awake, for you do not know what the day of the Lord is coming. Sabihin, kaya't maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sabihin mga kaibigan, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon po, kinakailangan po natin maghanda at manalangin, lumapit sa Diyos at humingi ng tulong, humingi ng kapatawaran at magpasalamat sa lahat ng bagay, sapagkat hindi po natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Mahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay palagi ang handa sa lahat ng oras ng ating mga buhay po mga kaibigan. Yun nga, hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Pangatlo po mga kaibigan, maging handa po tayo kasi hindi po natin alam kung kailan darating katapusan ng mundo. Pinakamahalaga po ang pinaalalahanan po tayo na maging handa po tayo sa ating pag-uugali, pagsunod sa ating Panginoon at tumupad sa kanyang mga kautusan. Kinakailangan po natin, gawin po natin yun. Sapagkat hindi po natin alam kung kailan. Sinabi nga ni Pedro ulit sa 1 Pedro 4:7, the end of things is at hand.
Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayer. Sa Tagalog po, malapit na po ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Sabihin po mga kaibigan, pairalin po natin yung self-control. Kinakailangan po natin kontrolin natin mga sarili. Tayo po ay mapagtimpi sa ating sarili, mga kaibigan, kapag sa ating pag-iisip. Dapat laging malinaw para po malaman natin kung ano yung mga bagay na nais ng Panginoon sa ating buhay sapagkat po nalalapit na po ang katapusan. Nalalahanan po tayo na palagi ang handa po tayo sa lahat ng bagay. Ito pa pang-apat na kinakailangan tayo maghanda. Ang kinakailangan natin ihanda ating mga sarili sa pamagitan po ng panalangin lagi. Manalangin po tayo lagi sapagkat, yun nga, sinabi ni Pedro kanina, ang diablo ay parang aligid-aligid sa atin, 24/7 gumagawa ng paraan. Siya makihila po ng mga Kristiyano. Kailangan po tayo na manatili tayong manalangin sa ating Panginoon upang tulungan po tayo makausap po natin. Sa Colossus 4:2, continue steadfastly in prayer, being watchful and it with thanksgiving. Manalangin matiga na manalangin, laging handa at magpasalamat sa lahat. Magpasalamat sa Diyos. Kailangan po tayo magpasalamat po sa ating Panginoon sapagkat po, yun po ang nais ng ating Panginoon na matiga po tayo sa ating panalangin at lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Mga kaibigan, sinabi rin ni Pablo sa unang Korinto 16:13, be watchful, stand firm in the faith, act like men and be strong. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong mga pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Sabihin ba parang totoo tayong lalaking magpakatibay, be strong like a man. Mga kaibigan, palagi tayong handa sa lahat ng bagay. Maging mapagmatiyag ho tayo mga kaibigan sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Mga kaibigan, sa Colossus 4:2, sabi niya, maging matiyaga kayo at manalangin, laging handa at magpasalamat. Ulit na kanina na laging manalangin at laging handa sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, magpakatibay sa kanyang pagparito. Ang kanyang pagparito po ay parang magnanakaw po mga kaibigan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na isang magnanakaw na sa araw na iyon, sa kalangitan ay biglang mawawala at kasabay ang isang malakas na ugong, matupok ang araw, buwan at bituin at mundo, lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Sabihin po, talagang mapagbantay ho tayo sapagkat ang pagbalik po ng ating Panginoon po ay talagang parang magnanakaw po mga kaibigan. Ano po mga kaibigan? Sa Luke 21:34, sinabi po na mag-ingat kayo at huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya, paglalasing at magtuon ng inyong mga pag-iisip sa alalahaning buhay na ito. Hindi bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Ibig sabihin, huwag ho tayo magpakalulong sa ating kasiyahan sa ating buhay upang masaya tayo sa ating pamumuhay. Hindi po mga kaibigan sapagkat hindi po natin alam na panahon na iyon ay darating ang Panginoon. Mga kaibigan, maging mahinahon tayo at magtiis tayo mga kaibigan. Ayon sa pangalawang Timoteo 4:5, sinabi, ngunit ikaw maging mahinahon sa lahat ng oras at magtiis sa lahat ng panahon, sa kahirapan man, at gampanan mo ang tungkulin bilang isang mangangaral at magandang balita. Ito pa rin ang lubos ang iyong mga paglilingkod. Doon naman ito sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan mahinahon at magpatuloy sa pangangaral po ng salita. Tapos po mga kaibigan, ingatan po natin ating mga puso. Ayon pa sa Luke 21:34, mag-ingat kayo at huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, pagtuon sa inyong pag-iisip at pag-alalahanin sa buhay na ito, kung hindi bigla kayong abutan ng araw. Ibig sabihin po, yun ang nga pinaalala ulit na kinakailangan huwag tayong maglulong sa kasiyahan sa ating ito kapag hindi po natin alam ang buhay. Kaya mga kaibigan, kapatid, kumusta po ang ating buhay? Sana po lahat po tayo palagi ang napakapaghanda kapag hindi po natin alam ang anong mangyayari, kung kailan darating ating Panginoon, at mag-ingat din po tayo sapagkat ang diablo po ay 24/7 pong gumagawa ng paraan at humahanap ng kanyang mahirap. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana may napulot tayong aral sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Magandang umaga at maraming salamat po. God bless everyone at sana po supportahin rin po ninyo ako sa ating video at pangangaral ng salita ng Diyos. Ganun din sa Kuya Elmer YouTube TV. Kuya Elmer TV, pag-subscribe na rin po mga kaibigan para makatulong na rin po kayo sa aking mga ginagawa sa social media sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang programang Ang Aming Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalaw espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.